Kamusta? General reading po ulit tayo. Thank you so much for dropping by. Ako nga pala si Purple Teen. Kung bago ka rito, don't forget to subscribe or follow. Excuse me sa boses. Kung matagal ka na, maraming salamat sa patuloy na support pag-abang ng mga readings ko. Medyo nawawalan ako ng boses, guys. So, pagpasensyaan nyo na. As always. Dito muna tayo sa mga general energies mo, no? So, masikip itong lugar ko, hindi ko na may papakita sa inyo lahat yung table ko. Okay? Kung ayaw nyo yung view, yung ganitong view, wag na lang po kayo manood, okay? So, ang kukunin natin yung mga overall energies at saka love. Yan. Hugot tayo ng mga cards gamit ito, aking Good Karma Tarot. Sa bottom ng deck mo, you have the Queen of Swords reversed. Pwedeng air sign, Gemini, Libra, Aqua. May person na nasasaktan dito, ano? Pwedeng ikaw to, yung person na nakaka-deal mo. So, nakikita ko with the Three of Swords, pwedeng may mga heartache na maranasan. So, usually, ano ba yung mga bagay para nabibigay sa atin ng heartache? Minsan, yung mga loved ones natin, yan, special someone mo. Basta parang may mga bagay dito na, ikakalungkot mo eh. Ikakasama ng loob, ikaka-broken heart. Oo, alam mo kung bakit? Kasi nakikita ko pwedeng magkaroon ng conflict away. Oo. Pwedeng magkaroon ng pagtatalo, sagutan, palitan ng maanghang na mga salita. Sometimes lumilitaw to pag may tao na nagbibetray sa'yo. So, pwede yan. Yung iba sa inyo baka ma-encounter nyo betrayal. Meron tao nagiging insensitive kasi dito eh. Kaya siguro nasasaktan yung isa dito sa inyo. Merong nasasaktan. Siguro masyadong naging harsh yung words. Ayan. Queen of Swords. Maaring naging masyadong prangka, masyadong masakit yung salita, yung pagkakasabi. Ayan. So, pwede itong patungkol sa love life mo, pero pwede ring in general, no? Kung hindi naman ito tungkol sa love life mo. Maaring iba sa inyo makaranas kayo ng failure, pagkabigo, kaya siguro may heartache, no? Aside doon sa LQ, aside doon sa betrayal, aside doon sa breakup, or doon sa love life kanina, You also have a tendency na mag-procrastinate ka with the Ace of Wands. Pwedeng iba sa inyo baka meron kayong sisimulan pero parang merong hassle eh. So sabihin na natin, pwedeng may hassle or may delay doon sa bagay na sisimulan ninyo, kung ano man ito. May sagabal, sabihin na natin, sagabal or delay when it comes to anything na supposed to be gagawin mo na sisimulan. Or pwedeng ito yung tao na nagpo-procrastinate. Whether ikaw yan or yung person na nakaka-deal mo. Pinagpapaliban eh. No? So, nafe-feel ko dito instead na harapin, instead na gawin na agad, or kausapin na agad, i-deal with na agad, parang merong pagpapaliban, procrastination, delaying. Ayun na nga, so nakikita ko, yung iba sa inyo, parang gusto nyo nang umalis. Parang gusto nyo nang umalis dito sa lugar na to, or sa situation na to, or sa connection na to, pero parang hindi nyo magawa, merong something dito sa Ace of Wands, saka dito sa Eight of Swords na hindi nyo magawa yung gusto nyo gawin, or hindi nyo masimulan yung gusto ninyong gawin. So, whether ito ay pag-walk out, pag-walk away, in a situation, or in a relationship, pwedeng yun.
But ang nakikita ko dito sa dalawang cards na to, ano man itong kabiguan na to, break up, pagkatalo, kasi parang may pagkatalo dito eh. So expect mo na yan na maaari kang ma-defeat dito sa situation na to or sa connection na to. Okay? Pwedeng ikaw yung talunan, ikaw yung panalo, depende. Kasi ang Five of Swords is two-way yan. Pwedeng ikaw yung nanalo dyan sa laban na yan, o pwede rin naman ikaw yung talunan. So whether ito ay patungkol sa love life mo or in general. Pero nakikita ko masusurvive mo to with this strength card. Mau-overcome mo tong ano na to eh. Mau-overcome mo kahit gaano kasakit yung nangyari sa'yo. Breakup man yan or pagkatalo, pagkabigo. Masusurvive mo pa rin yan. Kakayanin at kakayanin mo yan. Siyempre, di ba? Strong tayo eh. Dapat laging ganun. So, yan yung mga signs. Ay, yan yung mga na-pick up ko initially. So, meron ditong strong energy ng Leo. Pwede rin namang may mga air, Gemini, Libra, Aquarius. Strong air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Or, pwede rin namang may water. So, tignan natin. Ano pa ba yung feelings or iniisip nitong person na to or intention niya. Alam mo, wala akong nafe-feel na intention niya na i-reciprocate ng person na to kung ano man yung ibinibigay mo or ginagawa niya. So, sa tingin ko, hindi niya masusuklian yun. O, pagmamahal mo or whatever. Hindi siya magre-reciprocate or hindi siya magre-respond. Kung halimbawa, kontakin mo siya, kausapin mo siya. So, you should focus on your stability. Yun yung parang advice sa'yo ni Four of Wands. So, pinaka-advice sa'yo is mag-focus ka sa iyong sa iyong recovery, sa iyong growth, stability, okay? Before entering a new relationship. Kasi siguro nga, parang wake-up call na rin sa'yo yung person na yan. Kung binrake niya yung heart mo, tas hindi naman niya nare-reciprocate, parang hindi worth it. Okay? So, sa no contact situation, itong part ng reading na ito para sa no contact situation. Ano yung mga feelings, thoughts, or gustong sabihin nitong person na to? I know I messed up everything. So, alam niya yung mga mali niya, alam niya yung kalokohan niya, kasalanan niya. Alam niya na siya yung nag-mess up sa inyong dalawa. I couldn't let you get close to me. Pwedeng may something na pumipigil eh. Para mapalapit ka sa kanya. Parang hindi niya, ewan ko, parang may something na sinasabi niya na hindi niya maa-allow na sobra kang mapalapit sa kanya. Ewan ko. Something like that. Ano pa? I left when I saw you with someone. Nasaktan siya. Nasaktan siya nung nakita niya na you're with someone else daw. Specific yung mga message dito. Kung hindi kayo nakaka-relate guys, baka hindi sa inyo. Finding out the truth crushed me. Yun na nga yun, nasaktan siya kasi nakita niya na you're with someone. At nadurog siya dahil dun. Kaya nga hindi niya na ma-allow na masaktan uli siya. Hindi niya na mai-allow na masyadong maging malalim or maging malayo ka sa kanya. Ibig sabihin, maging malayo yung marating mo sa puso niya. Yung mapalapit siya ng todo-todo sa'yo. So, yan yung reading ninyo. Thank you so much for dropping by. Don't forget to subscribe or follow. Kung gusto nyo ng private reading, dumiretso kayo sa FB page ko. Kayo yung mag-message sa akin. Babush!